gadgets. Isa ito sa mga mahahalagang imbensyon na ginagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ngunit alam nyo bang may hindi magandang naidudulot sa ating katawan ang labis na paggamit ng gadgets? Narito ang ilan sa negatibong epekto ng excessive gadget use. Ito ay nagre-resulta sa hindi magandang body posture at pananakit ng iba't ibang bahagi ng katawan, gaya ng balikat, likod, wrist, at mga daliri sa kamay. At dahil nakatutok sa gadget ng matagal, nagdudulot ito ng strain sa mga mata, kaya nakakaranas ng mainit na pakiramdam at nanunuyo ang mga mata. Ang sobrang screen time ay maaari ring maging sanhi ng myopia o pagiging nearsighted. Ang screen time sa ating gadgets ay may epekto rin sa ating tulog. Dahil ang liwanag na nanggagaling sa gadget screens ay nakakaapekto sa produksyon ng melatonin na siyang sleep hormone ng ating katawan. Nagiging sanhi rin ito ng pakiramdam ng stress. Habang humahaba ang oras ng paggamit sa gadget, mas nababawasan ang ating physical activities. Ang resulta, pagtaas ng timbang, lalo na kung nakakaugalian na ang pagkain habang nakababad sa gadget. At hindi lamang ang timbang at pisikal na kalusugan ang napapabayaan, kundi maging ang ating self-esteem. Kung madalas na nakapako sa gadget, nauubusan na tayo ng oras sa pakikipag-socialize, pag-aaral ng bagong skill o pag-explore ng iba pang mga bagay. Ilan lamang ito sa negative effects ng sobrang paggamit ng ating mga gadget. Mainam kung tayo'y hindi magpapakalabis ng paggamit ng mga bagay na ito at ang pagkakaroon ng disiplina ay makatutulong upang ito'y ating magawa. Heto ang mga payo ni Dr. David Sir Von Schreiber, isang dating director ng Center of Integrative Medicine sa University of Pittsburgh. Una, limitahan sa pag-gamit ng cellphone ang mga batang 12 edad pababa, mas sensitibo ang utak ng mga bata kaysa matanda. Pangalawa, ilagay sa speakerphone mode ang iyong cellphone o gumamit na lang ng earphone para mailayo sa katawan ang cellphone. Pangatlo, limitahan ang paggamit ng cellphone at umiwas sa mga taong gumagamit ng cellphone. Pang-apat, huwag matulog na kasama ang cellphone, huwag ilagay sa ilalim ng unan, huwag din itong palaging dalhin sa bulsa, kahit naka-standby mode, may radiation pa rin yan. Panglima, kung kailangan mong dalhin ang cellphone, iharap ang keypad sa iyong katawan, mas mataas kasi ang radiation sa likod ng phone dahil sa antenna device. Pang-anim, limitahan sa 3 hanggang 5 minuto lang ang pag-uusap sa cellphone, gumamit na lang ng landline, ang cordless o wireless phone ay may radiation din. Pang-7, mag-text na lang para mas malayo ang cellphone sa utak natin.